ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Patutugtugin natin ng buo ang video upang hindi mawala ang konteksto at atin itong ginagawa sa pamamagitan ng fair use. At atin itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Halina at atin ang panoorin. Samantala, sige, diretso na tayo. May mga panauhin po tayo dito sa ating studio at sila yung mga dating miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sino ba kaya magandang unahin natin? Ito na munang nasa panel, palagay ko. Ba't ka ba nandito, Brad Marcos? Ang ginagawa mo rito? May sasagutin po ako, Brad Josel, na ukol sa sinabi ni Ray Ismael. Mayroon pong sinabi si Ray Ismael sa kabilang channel na hindi ko naman napapanood. Itinis lang ito ng mga kapatid at sinabi sa akin. Pero bago ko sagutin, gusto ko muna, Brad Mel, na mapanood ng mga taga-subaybay para lalong magliwanag. Meron tayong nakahanda dyan. Ayun na. Totoo to sinasabi ko sa'yo. At maalala ko nga pala, nasabi mo sa akin na hanggang ngayon naman talagang naniniwala ka ang Panginoong Jesucristo ay tao sa kalagayan at hindi tunay na Diyos eh. Gusto kitang tawagan ng pansin kasi hindi ka naman naging iba sa akin nung magkasama tayo riyan eh. Eto na. Alam ko naman na nung banggitin mo sa akin na hindi ka na rin talaga makababalik eh. Pero eto, gawin mong halimbawa yung naging karanasan ko. Nakabalik ako. Kailanman bago Marcos, bago ka sumagot, ako muna. Sige po. Kasi yung iglesia ni Manalo, sa laulang iglesia yan balik-balik ang mga kriminal dyan at saka masasamang tao di ba? Totoo po. Ang katunayan, pakikita natin yung sulat na pinirmahan ni Mr. Manalo. Itiniwalag, pagkatapos bandang uli, tinanggap na naman uli. At itiniwalag sa napakasamang kasalanan. Brother Joseph, Opo. take it away. Ito po itong... Wala ka bang kopya dyan, Brad Danny? 42 Broadway, New Manila, San Juan, Rizal, KP. Hunyo 3, 1937. Sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng pook, ng Iglesia ni Cristo sa Kapuluang Pilipinas. Mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin na wala kasi malabo. Talastas namin sa inyo na sila kapatid na Norberto Cruz. Ano ba yun? Bradwell, Ano pahingin ba na naman, naman Brother Josel, yan? Matagal na natin binabasa. Wala ka pang kopya? Ano naman yan? Wala po tayo dito ngayon. Malabo yung screen eh. Ikasyano. Antolino, ano ito? Nakasiano. Bienvenido Castro. Simplicio Elizaga at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagkamanggagawa dahil sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sina Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pagbalin ng labis at panglilinglang sa mga naglalagay ng okay na ito'y makalawang ginagawa sa isang pagkakataon. Si kapatid na
Chocositco ay sa pagbali ng higit sa kanyang tinatanggap. Si Ciro Gonzales ay di lamang sa labis na pagbali, kundi sa paggamit din naman ng diwasto at pagmamalabi sa kanyang karapatang hawak na pagkat tagapamahalang katulong ng iglesia. Ang kanilang bale ay umaabot sa makalawang ibayo ng halagang kanilang tinatanggap buwan-buwan. Si Felix Ortiz ay itinitiwalag dahil sa panglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na ang sinasangkalan ay ang ating tanggapan. Si Antonio Collantes ay tinitiwalag din sa iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta sa ingat yamang pangpook. At ikalaway ang kanyang pagsasamantala sa kamangmangan ng isang dalaga upang maitanan. Sila Felix Ortiz, Joaquin Balmores, Cirilo Gonzales, at Antonio Collantes ay huwag ninyong tutulutang makasamba kahit sa labas ng bahay-sambahan, ni kaawaan, kupkupin o tanggapin sa inyong mga tahanan. Ngunit ang nawalan lamang ng karapatan ay pinagbibilin namin sa inyong huwag silang pautangin ng anuman, sapagkat kami di nananagot sa kanilang utang sakaling sila'y pautangin ninyo. Hanggang dito na muna at umaasa ako sa inyong pananampalataya na inyong aalinsunurin ang aking mga tagubiling ito. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos sa ikatutupad ninyo ng lahat ng kanyang kalooban. Ang inyong kapatid kay Kristo, Felix Manalo. Kapatid na Marcos. Opo. Diyan sa mga itiniwalag na ni ayaw papasukin sa kapilya, ilan ang kilala mo diyan na dinatnan mo pa? Kasi 1942 yan eh. Hindi ka pa tao noon, di ba? Opo. Pero yan, tiniwalag, pero tinanggap ulit. Dinatnan mo pa siguro yung iba yan eh. Sino-sino Opo, dyan? si Antonio Collantes po, brother, kasi nadestino pa ako sa Pampanga. Siya ang naabutan ko. Na tagapamahala ng division o tagapamahala ng distrito sa Pampanga po. Si Antonio Collantes. At nabasa ko rin po sa mga pasugo na ang isa sa mga itiniwalag ay na nakabalik din. Yung sumulat ng Ang Anghel na si Joaquin Balmores. Sa mga kapit, yan ang patunay ko na kasalaulaan ng iglesyang yan dahil biro mo, masamang tao ni ayaw papasukin sa kapilya. Pagkatapos bandang huli, tatanggapin uli. Meron pa yata diyang nakalagay, Fortunato San Esteban, Brother Willie, Brother Josel, di ba? Mayroon po dyan. Pero naging po din pasugo writer, Brother Willie. Kaya masasabi natin, hindi problemang matiwalag dyan sa iglesia na yan dahil pwede ka naman magbalik-balik dyan, di ba? Opo, kahit sa katunayan po, Brother Willie, sa ngayon maraming mga ministro ang nagtetext sa akin na bumalik na ako sa Iglesia ni Cristo at handa raw akong tanggapin ni EVM. Kasi kaya ka tatanggapin nga para igawa nila ako ng ano-anong paninira. Di ba ganun yun? Kaya, ayan, halatang-halata yung motibo niya. Naawa rin ako kay Ray Ismael Dahil talaga namang itiniwalag na siya dyan dahil siya ang nagsabi sa akin na meron siyang papeles na kinuha di ba, brother? Natatandaan mo yun? Pinulong ko sa'yo, brother Joseph. Opo. Ngayon, ako lang naman, wala naman ako kasing maraming maitutulong sa kanya, kaya konti lang naman ang nakuha niya sa aking pera. Siguro, kung hindi sasapat yung perang nakuha niya, ayun, kaya bumalik siya dyan. Dahil, siyempre, o-operan siya niyang mga yan ino-operan siya. Sabi pa nga niyan kinidnap daw siya, di ba, Brother Josel? Natatandaan mo yun? Oo nga po. Ilang araw na wala, tapos kinidnap daw siya. Siguro, doon binrainwash siya, at binigyan siya ng pera, maaari, kaya siya bumalik dyan. Ganun lang naman yun. Oo, pero sana naman, yung kanyang iniwang obligasyon na pera, yun naman labas na sa, kapatid na Dani, totoo yun Sa obligasyong
pang-spiritual eh. Yun eh, hindi na sa Oo, kinausap ko na rin yung financing at papailan siya ng demanda dahil doon sa kinuha nila sa financing na hindi na nila binayaran. Oo. Ayun. Tapos ang pinaparatangan nitong mga ito, si Brother Eli, na di umano'y inuutangan ng mga miyembro at hindi binabayaran. Itong inyong kasama, itong nananakbo ng utang at hindi, naku po naman. At meron pa kapatid na Josel pala yan na inutangan din ng mga kapatid sa dako ng Rizal. At siguro kung darating din ang sandaling kinakailangan, magsasalita din naman sila. Kasi nagtitiwala nga sila na dahil nagpakilalang kapatid at kung todo ding makita mo naman kapatid na Josel ang sinasabi ng pobre, ano? Oo. Kung todo di atake din naman. At kung todo din naman yun nga lang ang Sa isang... isang banda, di ko naman siya masisisi. Maaaring ginamitan siya ng pressure, Brother Joseph. No? Opo. Siyempre, makapangyarihan yung grupo na yun. Siyempre, madali lang naman kasing baligtarin ang dila ng tao dahil wala namang buto yan eh. Opo. Ganun lang yun. Bagay po, pero hindi dahilan naman ang pagbalik niya ron para mapatunayan niyang totoo nga talaga yung pinanggalingan niya. Alam naman niya yung hindi totoo yun. Sabi niya sa akin eh. Oo, Siya brother pa nga nagsasabi sa akin ng mga kung ano-anong kademonyuhan ng mga ministrong kasama niya ron eh. Opo. Pwede ba namang hindi ko malaayos siya nagsabi sa akin. Nakaharap pa si kapatid na Romy. At saka si kapatid na Cesar. Alam din niyang mga yan eh. Opo. Kaya lang, hindi niya na uli tatanggapin yun dahil wala namang record yun eh. Mga private conversations yun, Brother Joseph. Ganun nga po yan, Brother Eli. Pero sa isa sanang, ewan ko kapatid na Dania, di ba? Ang normal na may tamang pag-iisip at pagsusuring ginagamit, galing ka sa isang relihiyon, umalis ka kasi sabi mo, mali ang pinanggalingan mo. Correct. And then yung nilipatan mo, sabi mo, di umano, natuklasan mong mali uli. Dapat sana hindi ka babalik doon sa pinanggalingan mo, sabi mo, mali. Hahanap ka ng iba na talagang totoo. Pero hindi ganun ang ginawa ni Ismael eh. Galing siya sa mali, sabi niya mali, tapos lumipat siya dito sa atin na tama. Tapos ngayon ay sinasabi niya mali itong atin, kaya bumalik siya ron. Dahil ba mali itong atin, kamo, di umano, naging totoo yan uli na pinanggalingan mong mali, ikaw din na may sabi? Wala na maniniwala sa kanya doon. Hindi ka panipaniwala eh. At dahil dyan, kapatid na Josel, nalagay na naman po sa mas lalong kahiyahiyang sitwasyon ng Iglesia ni Cristo dahil dyan sa pagpapasalita ni Ginoong Ismael sa kanila, no? Dahil sa biro mo, halatang-halata ang motibo na may maisagot na lang sila sa kabila ng sinabi ni Ismael sa kanila, laban sa kanila na hindi naman nila matutulan. Tapos, isang panahon ay kukunin mo uli at pagsasalitain naman pabor sa'yo, sino naman ang innocent, sino naman ang walang isip na maniniwala pa sa'yo, yan ay isang maliwanag na moro-moro at wala ka nang mapapaniwala. Isang bagsak na kredibilidad ang nahayag sa panig ng Iglesia ni Cristo kung tatanggapin nilang patuloy si Ginoong Ismael. Maliban na lang kung aaminin nilang si Ismael ay inilagay nilang tik-tik dito sa atin gaya ng maniniwala ng maraming mga kasamahan niyang dating Iglesia ni Cristo rin, kapatid na Joseph. Oo. Naalala ko pa nga eh. Either way, Brother Danny, Opo. kasiraan sa kanila. Ay, opo, malaki Tanggapin po. nilang tik-tik. Hindi nila tanggapin tik-tik. Hindi pala tik-tik. Nagsalita laban sa inyo, matitindi. No? Pagkatapos ngayon, tatanggapin niya ulit. Walang delikadesa ang iglesia. Ay, opo naman. Ako, Brother Eli, sa Ang akin. totoo sa atin, yung mga nagsalita sa atin, na sabi galing daw dito sa atin, na niktik ng 2 linggo, subukan bumalik kung tatanggapin ko. Kahit halimbawa, si Ber Santiago magbigay sa 10 milyon, bumalik dito, hindi ko tatanggapin eh. Kasi hindi pwedeng tanggapin yung itiniwalag mo talagang, tiniwalag na napatunayan gumawa ng mali. Opo. Na talagang maliwanag na ebidensya, wala nang maidududa kahit kapiraso. Mahirap mo nang matanggap yung ganung mga tao. Yun nga po, Brother Eli, parang... Kasi, kumbaga sa binitay, paano bubuhayin mo hibitay na? Di ba? Oo, considering, Brother Eli, sila, itong panig na ito ng mga ministrong ito, sila pero nang may paratang na yung mga umalis sa kanila na lumipat sa atin ay mga asot baboy. Ipinagdaramdam pa nga ni Rey Ismael yun nung araw na sinasabihan yung mga umalis sa kanila. May tape ba tayo? Mas maganda kung siguro. Sige nga, kapatid Amel. Ngayon, ano ang nakakatulad nung mga naaki nitong si Mr. Soriano na galing daw sa atin? May mga taong ugaling baboy, ugaling aso. Iyon ang mahirap eh. Pero Bakit hindi? tao kung pag-usapan Mukhang likas tao. sa kalagayan.
Mukhang tao ah. Pero masama ugali. Ugaling baboy. Ugaling Ugaling aso. aso. Oh, tingnan mo. Ayun pa ang pinagdaramdam ni Ray Ismael noong araw. Yung pinaratang sa kanila na sinabi sa kanila nung mismong mga ministro nila na sila yung napunta raw din sa atin, mga aso at mga baboy, ugaling aso, ugaling baboy. Yung pala, sila palang may alaga ng aso at baboy dahil tinanggap uli nila nang bumalik sa pusali. Ang ibig lang sabihin, sila nga yung pusali. Opo naman. Sila yung pusali. Di ba? Kaya Yung ngayon aso. malugod na tinanggap nila eh. Tama lang yan. Sige. Maganda yung ginawa nyo. Pwede ba natin maipakita, kapatid na Josel, yung ngayon naman yung presente na parang text ng mga kapatid, nagsasalita na raw si Ginoong Ismael sa pagitan naman ni Bularan at saka ni Rene yata ngayon. Tingnan nga natin. Hahanapin daw po yata. Kasi nakakatuwa ito. Dati pinagsabihan ng aso at baboy, ugaling aso at ugaling baboy, pero kasama nila ngayon doon. Kasama nila ngayon. Kasi pare-pareho silang aso at baboy doon. Yun nga po galing. Bigay mo yung aso na yon. Yung aso, nagsuka ng nagsuka. No? Nagsuka ng nagsuka. Pagkatapos, kinain uli niya yung suka niya, pati sa mga kasamahan niya na nagsasabi sa kanya, aso siya, kinain rin nila. Kasalo nila sa hapunan nila sa umaga. Nako kayo. Anong credibility? Ang palagay siguro nitong si Ismael, dahil sa ginawa niya ng ganyan, makakahikayat siya, nakagaya si Brad Marcos, na pabalikin doon sa iglesia ni Manalo na yon na kanilang pinanggalingan dati. Ewan ko sa'yo, Brad Marcos, kung sasama ka dyan kay Ismael. Kailanman po ay di ako babalik doon. Brad Ili, Brad Josel, alam ko po ang totoo. Masasabi ko po sa lahat ng mga kanib dito, maging sa mga tagapanood ng dating daan, ako'y panatag na dito sa pangasiwan ni Brother Ili. Panatag po ako sa aral na itinuturo ni Brother Soriano. Kaya yung sinasabi ni Ray Ismael na ang paniniwala ko daw hanggang ngayon ay tao pa rin si Kristo, kasinungalingan yon. Di tayo nag-uusap kailanman, Ray Ismael, sapagkat ang pakiramdam ko sa iyo noon, ikaw ay tiktik ng Iglesia ni Kristo at hindi nga nagkabula. Paanong magiging ang paniniwala ko kay Kristo, tao pa rin samantalang ipinagtatanggol ko ng ating Panginoon Kristo ay Diyos. Alam ng mga kapatid yan, dyan sa Barangay Baradahan, Tanza, Cavite. Nakipagdebate ako na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tinutulang ko na si Kristo ay tunay na tao na hindi natutulan ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Ang kadebate ko diyan ay diakono na dating manggagawa na ang pangalan ay si Melchor Ang. Nakipagdebate din ako na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tinutulang ko na si Kristo ay tunay na tao. Diyan sa Ecclesias, diyan sa distrito ng Rizal, ang pangalan ng ministro ay si Manny de la Cruz. Ang lugar ay Barangay Pinida, Pasig City. Sa awa ng Diyos, pinagtanggol ko na si Kristo ay tunay na Diyos at nilantakan ko, nilampaso ko na si Kristo ay tunay na tao. Ang katunayan, ang naging bunga, na anib yung pamilya, sina kapatid na Ricky De Leon, kapatid na Ivy De Leon, dyan sa Barangay Pinida. Bunga na yan ng pakikipagtanggol ko na si Kristo'y tunay na Diyos. Kamakailan lang nakipagtanggol ako ng ating Panginoon Kristo'y tunay na Diyos. Dyan mismo sa bakuran ng Sentral, sa Diliman, Quezon City, sa Manggahan. Ang ministro na nakaharap ko ay si kapatid na Emil. Hindi ko alam kung ano ang apelyido. Mismo sa bahay ng Iglesia ni Kristo, nilusob namin ang mga kasama ko, mga kapatid sa Manggahan o sa Batasan Hills at mga kapatid dyan sa Capitol. Hanggang alas 12 kami ng madaling araw dun sa bahay ng Iglesia ni Kristo. Ipinagtanggol ko ng Iglesia ng Diyos ay totoo, tunay. Ipinagtanggol ko ang kapatid na Eli Soriano, sugo ng Diyos sa panong ito. Kaya natawang ako at nagalit ang miyembro ng Iglesia ni Kristo doon sa ministro mismo Nung sabihin ng ministro na ang tunay na pangalan ng Iglesia, dapat itawag sunod sa pangalan ni Kristo. Sumagot ako ganito, tanga ang ministro
na magsasabi na ang tunay na iglesia ay ipangangalan sunod sa pangalan ni Kristo. Tanga yan. Walang mababasa sa Biblia na ang tunay na iglesia ay ipangangalan sunod sa pangalan ni Kristo. Basahin mo sa Biblia. Tangang ministro ang magsasabi noon. Alam niyo nangyari mga kababayan, nagalit yung miyembro sa kanya, kay kapatid na Emil, ministro na nakadistino dyan sa Manggahan sa Fairview. Kaya anong masasabi mo, Ray Ismael? Na ang paniniwala ko ngayon ay si Kristo hanggang ngayon tunay na tao? Mali yan, kasinungalingan yan. Higit sa lahat, ipinagtanggol ko na si Kristo ay tunay na Diyos kay Bularan mismo. Hindi yan natutulan ni Bularan. Bagkus napikon sa akin. Napikon si Bularan. Kaya anong kasinungalingan yung sinasabi mo? Tandaan mo, Ray Ismael, kailan may hindi ako babalik sa impyerno. Okay? Kailan may hindi ako babalik sa kadiliman. At muli ay sasabihin ko sa mga kapatid, sa mga kababayan at nanunod, panatag ako sa aral na tinanggap ko kay kapatid Naili, panatag ako sa kinalalagyan ko ngayon. Sinasampalatayanan ko si kapatid Naili Soriano'y sugo ng Diyos sa panahon ito at naniniwala ko na si Felix Manalo at si Ka-Erdi Manalo sugo ng mga demonyo sa panahon ito. Ayan. Kailan may hindi nyo ako maibabalik sa Iglesia ni Kristo? Okay? Brad Josel? Oo, ayan. Sayang yun. Pwede nating i-tape ulit. Magdikitin ulit. Di ba? Akala mo naman itong si Ray Ismael mahihikayat ni si kapatid na Marcos ng pagganong-ganon lang. Brad Josel, Kaya 7 taon na pa ako rito. 7 taon na ang buhay ko'y naano din sa kamatayan. Hindi basta-basta nila ako makukuha dito. Oo. Inuulit ko, panatag ako dito sa samahang ito, maging sa aral. Yeah, okay. At alam mo naman, itong si Ismael, Brad Danny, ito may problema sa kanyang sarili. Ang totoo ngayon, hindi niya alam kung paano lagay-palagay ko, ilalagay niya sa kanyang sarili. Dahil yung kanya sinasabi ngayon, doon sa kanilang programang kinalalagyan nila sa Iglesia ni Manalo, iba naman direkta doon sa mga pinahayag niya dito noon. At alam mo, Ismael, ang sasagot sa sarili mo, ikaw din eh. Tingnan mo ang mga kontraha sinasabi niya. Yan. Ano po ang una? Una, sabihin na natin ako itiniwalag ninyo. Ano sama nun? Kung ang pinanggalingan ng isang tao ay maling relihiyon at lumipat siya sa tamang pananampalataya, ano sama nun? Ako naman, nung ako'y dating nasa iglesia ni Manalo, mali naman yung relihiyon na yan eh. Ano sama kung lumipat ngayon ako dito sa iglesia ng Diyos? Nung ba lumipat si Moises mula sa kaharian ng Ehipto at nakisama sa mga Israelita, masama ba siya? Nung bang lumipat si Apostol Pablo mula sa maling relihiyon niya at nalipat sa iglesia ng Diyos, masama ba siya? O, si Ginoong Felix Manalo, mula nang kayo tatanungin ko, hindi ba siya naman 5 relihiyon ang pinanggalingan niya bago niya itinatag yung iglesia ni Manalo na yan? Sa pananaw ba ninyo, kung umalis siya ron at lumipat sa iba, masama siya? Baka gusto mong basahin ko, Paul, yung circular ng Sabadista kung bakit siya tiniwalag. Baka gusto mong basahin ko yung circular o patotoo ng Misyon Kristiyana kung bakit siya inalis dyan. Sabihin mo lang sa susunod na programa ninyo, humingi ka ng pahintulot kay Ginoong Eduardo Manalo. Babasahin ko rito. Yan, ngayon, Ginoong Ismael, naintindihan mo na ba kung anong mali at masama sa ginawa mo ngayon? Hindi halimbawa mo pa si Bueset. Huwag naman si Ismael ang tanungin nyo. Opo. Ang tanungin nyo, yung programang nagdi-display sa kanya. Yung author. Kasi, wala namang masama yung umalis ka sa mali, pumunta ka sa tama. Sabi ni Ismael, di ba? Hindi naman masama nung umalis si Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo, pumunta sa Kristyanismo. Pero walang Pablong galing sa relihiyon ng mga Hudyo, tapos pumunta sa Kristyanismo, tapos bumalik sa relihiyon ng mga Hudyo. Wala nun.
di ba? Ganda na ang punto ni Brother Eli na yun. Ngayon, tutulan mo naman yan, Paul. Pagtanggol mo naman yan, alaga mo. Chika, Bularan, Rene. Hindi, naunawaan ko si Re. Maaaring gipit siya, kaya napunta siya ulit dyan. Siguro po, marami. Kaso wala rin naman akong pwedeng maisostini sa kanya, kaya sorry na lang, talagang ganun, Brother Joseph. Pero malaki-laki na po obligasyong iniwan niya sa inyo, Brother Eli. Ay, oo naman. Ako ngayon nang napipinda ka ng magpa-interest doon sa kinuha nilang pera sa financing. So, ayan Pero po yan. sa Biblia, Brother Eli, sapat ba yung gipit ka, pupunta ka sa mali? Hindi naman. Hindi naman. Mhm. Kasi, sino ikaw makakapaghiwalay sa atin sa kay Kristo, sa pag-ibig niya, kagipitan, Opo. kapighatian, etc. Kahit nga kamatayan di ba? Opo. Kaya kung talagang sa Diyos ka, di ka naman hihiwalay sa tama. Oo, kahit patayin ka pa, hindi ka hihiwalay. Ibig sabihin lang, talagang hindi sa Diyos ang tao na yan. Talagang hindi sa Diyos yun, hindi marunong maghanap buhay. Kaya alam ko, kaya bumalik yan dahil sa pansariling kapakanan, dahil sa pera. Dahil sa unang-una, si Ismael, ministro ng Iglesia ni Cristo dati. Ang ministro dyan ay hindi marunong maghanap buhay. Umaasa lang sa bigay ng miyembro at sweldo sa Iglesia ni Cristo. Kaya kung matanggal sa karapatan, matanggal sa tungkulin pagka-ministro, gutom. Kaya kakapit sa patalim, kahit saan yan. Kaya Ismael, ito masasabi ko sa iyo, talagang hindi mo makakalimutan. Bawat pagsubo mo, bawat pag-inom mo sa kinakain mo, iniinom mo, kinakain mo yung panluloko mo, kinakain mo yung panggagancho mo. Kaya ka nandyan dahil sa sarili mong tiyan. Hindi ka kasi marunong maghanap buhay Maghanap buhay ka ng totoo. Aalis ka sa Iglesia ni Cristo. Hindi ba yung nanghanap buhay nila pagka-ministro? Hanap buhay naman yan. Kaya lang, hindi, naalis sa pagka-ministro. Wala nang sweldo, wala nang pantustos. Yan ang gagawin niya. Nire-remind lang po natin kung gaano katagal na panatili ng grupo ng Iglesia ni Cristo sa ating samahan ang ginoong itong si Ismael. Wala pa po yatang 2 taon o wala pang 1 taon, Bro Josel. Kasi kamakailan ay... Hindi, nawala yan Opo. Di ba kinidnap nga raw siya na Iglesia ni Manalo? Kaya yun. Pumunta raw siya sa Hong Kong, hindi naman pala pumunta sa Hindi Hong naman po, wala naman po ganon. Paano ka makakapunta sa Hong Kong? Alinsunod doon sa akusasyon sa kanya nung kanyang dating mga kasamahan, meron siyang kasong kriminal na tinatakasan. Yun ang sinasabi nila doon sa kabila ng himpilan ng araw yan po. Kaya sa madaling sabi, ang analysis ko dyan, kapatid na Josel, ay ganito. Kung totoo naman, Ray, na ang iyong pagbalik ay alinsunod ka mo sa aral, wala ka namang personal kamong laban kay Brother Eli, di sa makatuwid, kaya mo na bang tindigan ng Iglesia ni Cristo sa debate na ikaw ang haharap? Paul, kung ikaw ay medyo nahihiya, o baka itong galing sa amin dahil nakapanigpik siya na meron siyang baon-baong mga referensyang kung ano man, dahil marami din naman sa ating mga bagay pang hindi natin nakikita kung nasaan na napunta, kapatid na Josel, O granting na nakakuha ka ngayon ng mga ebidensya na maipanlalaban mo, pwede na bang lumaban na kayo? Ituloy natin ang debating ito. At ang lalaban ay si Ginoong Ismael. I-represent ang inyong iglesia, Paul. Baka pwede na siguro ngayon yan at na medyo may mga bala na kayo pwede gamitin sa pakikipag-usap, sa debate, diba? Sa TV. Di ba? Pero palagay ko, hindi rin nila isasalang yan, Brad Danny. Baka ba maya, pagka nandun biglang bumalimbing na naman yung tao Di ba? Kahiyaan masyado na naman yun Yung ganong tao, Brad Josel, hindi mo na mapagtitiwalaan yun Kasi, kinain na yung lahat ng mga pinagsasabi niya dati. Kumbaga sa aso, kinain yung lahat ng sinukan niya Paano mo pagtitiwalaan yung tao na yun? Kasi wala nang kredibilidad yun. At saka, alam mo, masama rin sa asong kinakain suka. Opo. Kasi kung sumuka yun dun sa isang lugar, hindi naman mamimili na susukahan niyang aso. Opo. Pag kinain niya uli yun, bukod doon sa dumi nung sinuka niya, meron pang panibagong duming makukuha yun. Oo, mararagdagan. Kaya yung tao na yan, mararagdagan pa ng kalokohan yan dahil sa pagbalik niya dyan sa kanya suka. Yun nga po.
Yan po ang talaga namang hindi matututulan na sinasabi ng Biblia, gaya ng sabi ni Brother Eli. Samantala, meron pa po tayong ibang mga panauhin dito, Brother Eli. Kapiling din ho natin ngayon si Brad Larry. Bumalik sila ngayon dito. At Brad Larry? Ingat lang kayo, baka matsyempohan kayo, ha? Sige po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Brad Josel, Brad Eli. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Sa pangalawang pagkakataon, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nakarating uli ako rito sa SBN na ligtas. Kasi gaya nga ng sinabi namin nung una, pagkatapos namin magsalita ay hindi namin alam kung kami tatagal pa o ano. Dahil sabi nga namin, baka hanggang doon sa harap ng talipapa sa may tagumpay, sa housing ng Iglesia ni Cristo ay baka hindi na ako makapunta. Ayun nga, pagkatapos namin magsalita, ilang araw lang, nangyari nga yung kinakatakutan ng maraming nanunood na sumusubaybay na kami hindi nga tatagal sa sinabi naming laban sa Iglesia ni Cristo. Pero yung gusto ko pong samantalayan ng pagkakataon na yung sinasabi ni Michael Sandoval na pinagbibintangan ko raw siya o ang Iglesia ni Cristo sa nangyari sa amin, hindi na kailangang pagbintangan sapagkat siya mismo, alam na alam niya ang estilo dyan. Magkasama kami dyan, alam na alam namin ang estilo. At ang mga sumusubaybay, mga Katoliko, born again at kung ano-ano mga religion na nakasubaybay nga, ay iisa ang sinasabi kung sino may gawa nun sa amin, yung nangyaring pagpamamaril sa amin. Iisa ang tinutukoy. Nagkakaisa talaga. At sila mismo dyan sa tagumpay, sa housing, pag nag-uusap-usap yan, hindi ko man naririnig, alam nila, sapagkat nung nandyan ako, ganyan naman kapag ka merong kumanti, alam na kung ano ang gagawin. Alam na. Nananawagan po ako sa diyan sa mga dati kong tauhan, mababait yan kung tutusin, kaya lang isa sila dun sa tinutukoy ng mga nadaya. Sana maging maging mulat kayo mga kaibigan, mga dati kong tauhan. Kasi ang sinasabi kasi diyan na kayo lang ang nasa tama, kaya hindi kayo makapagsuri. Magsuri kayong mabuti. Obserbahan nyo ang mga nangyayari diyan sa loob. Obserbahan nyo at tingnan nyo kung naaayon ba sa Biblia yung mga pinaggagawa dyan. At sasamantalahin ko na rin kasi marami pang nais magsalita. Nabanggit kasi si Manny de la Cruz, yung tinutukoy kong anomalya nung una na nagsalita ako rito. Ito bilang pagpapatibay lalo. Manny de la Cruz at saka yung mga diakono, mga may tungkulin na nag-ulat laban sa anomalya dyan sa Central. Magpakatapang kayo, magpakalalaki kayo. Ngayon, iharap nyo yung ulat na sinasabi nyo. Manny de la Cruz, lumapit ka pa sa akin. Sabi mo, yung ulat nyo. Dahil yung mga kinuhang bonsai dyan, sa Rizal, ay murang-mura kinuha. Pagkatapos pinagbili ng napakamahal sa iglesia, sa Central. Yung ulat nyo, ilitaw nyo. Dahil sabi nyo, hindi kayo nanalo. Bakit di kayo nanalo? Tapos nandyan pa kayo, mga diakono. Di ba inulat nyo yan? Totoo yun, yung ulat nyo. Sinusugundahan ko kayo, totoo yun, na talagang nangyari, yung ulat nyo, ilitaw nyo yung ulat na yon. Dahil yung ulat nyo na binili ng 5,000 dyan, kung 5,000 ay nagiging 50,000, dahil nga doon sa anomalyang nangyayari, totoo yun. Totoo yun mga kapatid. Mga diakono. Andito ang kapatid, ang kuya ko na magsasalita. Marami kasi magsasalita pa kaya siguro, yung mga nabanggit kong ilan na yan, ilitaw nyo yan para harapin natin yan sa susunod kung matatapang kayo. Nga, Brother Larry, isang paalaala, may balita ako kanina na yung dyaryo raw na naglathala ng pamamaril dun sa iyong bayaw ay nakademanda na ngayon. Ingat kayo dahil ganun ang gagawin nila. Siyempre, pauulan ng kayo ng demanda, pati yung kapatid mo, idinimanda na raw. Opo, Brother Eli. Talagang ganyan talaga ang sistema ng mga yan kasi nga po, hindi na nila kayang lumaban kasi sa aral Kaya diyan na nila dinadaan. Kasi nung nandyan pa ako, yan din ang ginigiit ko lagi, lumaban ng debate. Pero ayaw Kaya wala silang magawa kundi bulabugin tayo para mailigaw ang tao dun sa usapan na dapat aral ang pag-usapan, aral. Hindi nila kaya talaga po Kaya dinaan sa ganyan. At saka, Brother Eli, ako, dahil nasa tamang relihiyon, tamang pananampalataya, nakahanda ako. Ang totoo, alam ko, ang daming nakaabang sa amin dyan. Pero nakahanda ako kasi kaya lang naman nilang kunin itong buhay na buhay na sa laman lang Pero ang kaluluwa, hindi nila kaya.
Alam nila yan. Kaya nakahanda po ako dyan, Brother Eli. Ano man ang mangyari, nakahanda ako sapagkat nasa tunay tayo. Nasa tunay akong paglilingkod eh. Alam mo, kahit nasa tunay tayo, pagka tinaga ang leeg natin, mapuputol talaga yan. Di ba? Kahit parang si San Juan Bautista. Talaga diba? po. Kaya si Kristo, siya na nga ang anak ng Diyos nung ipako tumalab yung pako Opo. Huwag naman tayong maniwala na kung tayo nasa tunay na pananampalataya ay hindi tayo tatabla ng pako o kaya ng baril. Mas matindi yung baril kaysa sa pako di ba? Si Kristo tinabla ng baril ng pako Kaya nga po, Brother Eli, gano'n na lang din naman ang pag-iingat ko namin. Lalo yung mga anak ko, iniingatan ko sila kasi may mga text nga sa akin na huwag daw lalabas yung mga anak ko, talagang papatayin. Kaya lagi naman po ang paalala ko sa mga anak ko. Kaya yung mga tao Pero wala dyan, kang binibintangan na sino man tao na personal na sinabi mo, kayong bumaril sa amin. Wala kayong sinasabing gano'n. Wala po, dahil wala pa namang, kalabisan namang magsalita na hindi mo pa naman nakita at natiyak, ay magsasalita ka kaagad ng gano'n. Nagiging maingat po ako dyan, Brother Eli, dahil yung mga yan talagang makakita lang ng konting yung mga yan, talagang bubueltahan ka niyan Ay, naku. Kaya si Manny de la Cruz, tinatawagan ko siya buksan nila yung kasong iniulat nila nung nandiyan pa ako. Yun lang po muna siguro. Eduardo Erfilo po. Mga awit po sila. Magandang gabi po. Magandang gabi po kay Brad Eli. Magandang gabi po. Tsaka kay Brother Rosal, kay Brad Marcos, Sis Luz, Brad Danny, tsaka kay Brad Yusel, tsaka sa mga staff na nandito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ipinunta ko po rito, Brad Eli, binigyan po ako ng pangalawang pagkakataon na magsalita dito dahil sa totoo niyan, kaanib pa po ako sa loob ng iglesia, pero sa totoo lang po, nandito po yung transfer na kinuha ko para siguro punitin ko sa harapan ng mga iglesia na yan dahil baka sabihin nila na natiwalag ako. Nandito po yung transfer ko at handa kong ipakita sa kanila para sa ganun po hindi nila ipagsigawan dyan na ako natiwalag kaya ako nagsalita dito. At saka po, ang isa pong pinuntahan ko po rito, yung tungkol po doon sa pagbabaril sa pamamahay namin. Simula po nung nagsalita kami rito, nagkaroon po ng trahedya doon sa amin na hindi ko po talaga inaasahan yun. Bago po mangyari yun, 1 linggo po yun bago nangyari yung barilan nung pinagbabaril yung bahay po namin. Hindi ko po sila dinidiritsa na sila po ang gumawa nito dahil wala pa po kaming sapat na ebidensya. Pero marami pong nagsasabi sa paligid namin na wala nang ibang gumawa kundi sila. Sila ang gumawa ng trahedyang ginawa nila sa amin. Sa totoo lang, Brad Eli, talagang halos sumabog ang dibdib ko sa sama ng loob. Dahil po sa ginawa nila sa amin. Matindi. Masigla pa po ako diyan. Kaanib pa ako nila. Kabagang pa nila ako. Hindi na nila nirespeto kung sakali ang pagkakapatiran namin, kung sakaling sila ang gumawa sa amin. Pero ang pinakamasakit, yan nga po, ang ginawa, dahil ang naririnig ko po sa amin, dahil nandun pa po ako sa amin, wala nang ibang gumawa, kundi yung mga kapatiran ninyo. Pero inaalis ko po yan sa isipan ko, pilit kong binubura. Pero hanggang sa panaginip, Brad Eli, sila ang nadadala ko sa panaginip na gumawa sa amin. Kaya nga po, hindi ko nga po alam kung ano po ang mangyayari sa akin pag uwi ko. Pero hindi po ako natatakot. Hindi ko sinusubukan ang Diyos, Brad Eli, na susubukan ko siya para alam ko po, may Diyos din ako. Alam ko na nandito siya na nag-iingat sa akin. Yan po ang ipinunta ko rito. Hindi para siraan ang iglesia ni Kristo. Para ibulalas ko lang yung kung ano yung nandito sa kalooban ko. Matagal din po akong naging mga awit, Brad Eli. Alam ko sa mga sandaling ito, nandyan ang mga kapatiran ko.
na nanonood dahil nabigla siguro sila sa pagpunta ko rito. Pero mga kapatid, hindi ako nagpunta rito para siraan kayo. Dahil ang mga nagsasabi, ang mga kapitbahay namin, ang mga taong totoong nagmamalasakit sa amin. Yan po ang, alam niyo po ang iniiyakan ko po, yan pa po ang iniluluha ko, na napakatagal ko sa tungkulin ko. Kung sa experience lang mga kapatid na mga awit, matindi ang experience ko dyan. Halos buhay ko, idudugtong ko dyan sa pagtupad ko sa tungkulin ko. Marami akong lokal na napuntahan na halos manganib ang buhay ko sa pagtupad ko. Pero ito pang igaganti nila kung sakaling sila ang gumawa sa amin. Yan po ang sinasamaan ko po ng loob, Brad Eli. Isa pa po, nung nangyari sa amin yun, wala po akong nakitang dumamay sa amin na mga iglesia ni Kristo. Kundi ang nakita ko doon, yung kapitbahay namin, hindi ko na babanggitin ang pangalan niya. Baka mamaya, idamay niyo pa siya kung sakaling kayo nga. Ang nakita ko nang dumating doon na dumamay sa amin, yung alam ko na nandyan sa kapatiran ninyo, na naramdaman ko na dahil sa pag-iimbestiga na nila sa amin. Sila na po ang dumamay sa amin. Wala akong ibang nakitang iglesia doon na dumamay. Maliban doon sa nakita ko na dumating dahil sa sama ng loob ko. Bakit bigla na lang silang nandoon? Yung mga scan na yan, na ang bilis naman ng pangyayari at nandun sila. Ang sabi ko po, ayaw kong makita ang pagmumukha nyo rito kahit na isa. Lumayas na kayo. Ganun lang po ang sinabi ko. Pero wala po akong diniritsa na kayo ang may kagagawan nito. Kundi umalis na kayo dahil ayaw kong makita ang pagmumukha ninyo. Kaya yan po ang tanging masasabi ko po. Pero yung babalik po ako sa Iglesia Brad Eli, hindi na po siguro mangyayari. At saka ito po, mga kapatid, mga awit na kasama kong mga awit, huwag niyong ipagpilitan na ako natiwalag, na nagsalita ako nung una rito. Ito ang transfer ko. Ito, nandito. Ha? At ito, tanda ng pag-alis ko sa inyo. Pupunitin ko ito. Ito, ang papel, ebidensya. Dahil hindi ako nagpunta rito para siraan kayo. Ipinakita ko pa itong papel na ito para sa ano. Hindi ako magsasalita sa harapan dito na kayo ay ganito. Nagsalita man ako noon na ang mga awit ay may mga ganyan, magnanakaw, sa dressing room, na may nawawalan ng cellphone, may nagnanakaw ng pera. Tama na yun mga kapatid, dahil ginawa nyo na sa amin. Ginawa nyo na sa amin yung pagganti na higit pa. Buhay ang hinihingi ninyo. Halos mamatay ang ate ko noon sa nervyos. Nang makita ko yung dugo, akala ko si ate ko nang namatay. Halos sasabog ang dibdib ko noon. Halos sasabog sa sama ng loob. Dahil sa tunay ako sa iglesia na naglingkod, ibinuwis ko halos ang buhay ko dyan, ang hininga ko. Halos manganib sa bawat lokal na pupuntahan ko. Hindi nyo lang inirespeto yung pagkakapatiran natin kung kayo man ang gumawa. Pero malakas ang kutob ko mga kapatid. Kayo ang may gawa sa amin. Yan ang inululuha ko. Nagpapasalamat ako, Brad Eli. Dahil nakita ko ang tunay na paglilingkod kung sakaling hindi niyo pa ako kaanib. Noon pa sinasabi ko na sa kapatid ko kay Larry, sige Larry, sige Ading, bibigyan kita ng pagkakataon na makikinig dyan. Pero huwag mong isipin na anib na ako kaagad dyan. Makikinig muna ako, magsiyasasat muna ako. Pero sa mga nangyaring yun, marami na akong natatanggap na tawag sa akin. Nakita pa ako ng mga kamang-aawit ko sa labas malapit sa Talipapa dahil malapit po ang kapilya namin dyan. Pilit akong kunin ng mga aawit na yan.
para daw sumama sa Central. Para sa ganun yung nga po, yung pagsasalita ko rito noon na hindi po ako nagpakita ng muka. Sasabihin ko po na parang planted lang daw ako na sabihin mo doon, kaya ka nagpunta dahil ganyan. Ayaw ko pong gawin yun, sabi kong ganun dahil ako. Tao akong pumunta sa pupuntaan ko. Tao rin akong aalis. Pero yung ginawa nyo sa amin, kung totoo man kayo yun, hindi ko alam kung tao pa nga akong umalis sa inyo. Dahil sa sama ng loob ko. Pasensya na kayo mga kapatid dahil maraming nagsasabi sa paligid namin na hindi nyo pagkapatiran. Kayo daw ang may kawa. Wala nang iba pa. Pero ninyo yun, kahit tagal ng panahon, nanungkulan ako dyan sa loob ng iglesia. Naging tapat din ako. Halos buhay ko rin, idugtong ko dyan sa tungkulin ko, pero ganun pa ang susuklin nyo sa amin. Buhay ang hinihingi ninyo. Wala akong nakitang pagmamalasakit niyo mga kapatid. Dahil kung talagang yan si Kaisayas na yan, nung nangyari sana sa amin yan, dinamayin lang niya kami. Baka pagkatapos po ng gabing ito, pumunta sa inyo at damayan kayo. Yung pong kapatid ko, madalas po kaming mag-away sa text. Pero naiintindihan ko po siya, hanggat maaari po sana, ayaw ko na po sanang idamay ang pangalan niya rito. Kung ano siya, kung sino siya, dahil alam ko po kung, hindi ko alam kung ano pa po ang ano. Pero Brad Eli, hindi na po ako natatakot sa mangyayari sa akin. Dahil unti-unti ko nang nakikita ang tunay na daan para sa akin. Pasensya na po kayo dahil sa tindi ng ipinaglingkod ko dyan. Sa tindi ng ibuwis ko ang buhay ko dyan. Araw at gabi. Pati yung mga kapatid ko minsan nagagalit sa akin dahil sa tungkulin ko. Pero sa ginawa nila sa amin, malakas ang kutob ko na may kinalaman sila. Hindi ko nga ubos maisip kung may buhay pa akong uuwi. Pero Brad Eli, nakahanda na ako sa anumang mangyari sa akin. Hindi ako natatakot sa kanila. Ngayon, balikan nila ako sa bahay. Nandun lang ako. Hindi ako aalis doon. Kahit naman po kayo manawari, wag naman po sana kayong Alam ko po, Brad Eli, na pasensya na po kayo. Hindi ko po sinusubukan ang kakayanan ng Diyos. Alam ko na ang Diyos papatnubahin niya ako. Dahil malinis ang hangarin ko. Huwag niyong sasabihin yan na ganyan kasi alam niyo yan ang hinahanap ng mga yan eh. Pag sinabi niyong nandun kayo, talagang pupuntahan kayo ron. Kung makikita nga nila ako doon, diyan sila nagkakamali. Ala niya. Okay. Ng pagka-argabyado sa kung sino man mabuti pakita natin yung dahilan na nagtatanong iba, ba't kasi ano ba yung tinutukoy nila na di umano'y parang ginawa sa kanilang pamilya. Ito po kasing pamilyang ito ay pinagbabaril yung kanilang bahay. Pakita nga natin, Brad Mel, yung kanilang kapatid o bayaw na naging biktima. Ako po yung kapatid nyo na si Marciano Manuyag na naninirahan sa Christianville Subdivision. Kaya ito, nagkaroon ako ng problema dahil itong binaral nga kami dun sa Christianville. Kailan po nangyari po? Alas 7 ng gabi.
Ano po ginagawa po ninyo? Anong araw po yun? Ay kasalukuyan namin Anong araw po yun? araw ng Sabado, alas 7 ng gabi. Ano po ginagawa po ninyo sa Ay kasalukuyan kaming kumakain. Hindi pa nga kami nakasubon. Timano, pumunta na yung bumaril at pinaputokan kami ng 4 hanggang 5 sunod. Saan po naging tama po ninyo? Dito sa 4 yun eh. Dito sa tagiliran sa kamay, sa likod. Awa ng Diyos, hindi naman ako na puruan. Maaring yung siguro, yung pagsasalita ng misis ko sa TV. Saan po programa po yun? Yung sa 21. Kayong bayaw ko. Anong programa po sa SPN 21? Ang dating daan. Kaya, Ano po mga palagay po ninyong palagay ko doon nagkaroon ng galit siguro sa amin. Pati ako nadamay. Ako katunayan, nakatalapa nga ako dyan sa banggaan eh. Sino po bang nagalit po sa inyo? Maaring yung mga members nila, yung Iglesia ng Cristo. Dahil kung hindi yun, wala naman kaming kaway, kahit sino naman mag-isip, maaring yun sigurang gumawa. Siguro, yung bumaril na yun, hindi niya kalain na ako, Iglesia pa rin. Iglesia ano po? Saka yung misis ko, nakatala kami pa dyan sa Manggaan. Opo, anong iglesia po? Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo po yan. Sige po. Ngayon, nung ginawa nila sa akin yung pinaputok-putokan, mabuti hindi ako talaga namatay. Yun lang. Siguro hindi niya pinagturutan ng Diyos na... Doon po nagpunta kayo, nagsasalita misis po ninyo sa SPN 21. Meron po bang puwersa sa inyo? Pinili kayo? Ay walang pumersa sa kanya. Ako nga binabawalan ko na huwag munang magsalita. Mapilit, wala akong magagawa kahit asawa ko siya. Ngayon, nandun na, nangyari na, yun ang pinag-iisipan ko dahil hindi kami babarilan doon kung hindi yan dahilan nun eh. Kaya ako, yung mga kapatid dyan sa Manggaan, kilala ako. Iglesia pa ako. Inalis na yung talaan ko dyan, pero okay lang. Kailan po niyo nabalita tinanggal po kayo sa talaan? Nung sumasamba ko, pumasok na ako sa kapilya nung Huwebes. Nakita ko wala yung talaan ko. Ano po yun? Iglesia ni Cristo. Diyan ako sumasamba, malapit lang sa siyap ko. Tapos, nung nasa loob na ako, tinitindang ko yung wala na yung talaan ko. Bumalik na lang ako dahil wala na eh. Tapos, kinausap ko yung katiwala namin. Sabi niya, sige, ako bahala dyan. Ganito, lalakarin natin, ganito. Ewan ko sa kanya kung ano na nangyari. Patapos ngayon, binaral nila ako. Nung buwat nung nagsalita yung magkakapatid na yan, marami ng panakot at saka yung talagang may mangyayari talaga sa kanila. Pati ako nadamay. Bagay, asawa ko nga yan. Kung ano man ang nila, siguro pati ako nagalit na rin sila sa akin. Wala akong magagawa, yun ang gusto nila. Kung sino man bumaril, Brad, kapatid mo pa ako, makonsensya ka, makikita ka rin. Ayun, yun po ang biktima doon sa sinasabing insidente. Ginagawa nyo nung mga sandali yan? Kasalukuyan pong kumakain po sila ate ko at saka kasalukuyan din po nila akong pinapahanap na dahil kakain na po kami. Nandun po ako sa isang kapitbahay namin na walang iba na rin po sa amin. Kaya nung narinig ko po yung putok na na po, baka nabigla na po ako. Doon sa bahay, nangyari po yung pamamaril. Ilan po ang taong nandoroon sa inyong pagkaalam? Sa pagkaalam ko po, yung kumakain po. Kumakain sila ng hapunan? Opo. Ilang tao ang nandoroon kasama nila? Bali, ang nandoon sa lapagkainan, yung pong 2 anak po ng kapatid ko na si Larry, at saka yung si ate ko, at saka yung bayaw ko po. Medyo matagal pa daw po sila doon sa tindahan. Hindi ko alam kung may hinihintay pa nga sila na darating doon sa bahay. Bigla pong wala po kasi ako nung nangyari yun. Okay. Mga minuto lang po. Kaya po namin naitanong sa inyo yan dahil meron po yatang mga bali-balita rin naman na hindi rin naman natin maintindihan kung saan ang galing na di umano. Ang pamamaril daw dito sa biktimang ipinakita natin ay naganap daw po sa isang inuman. Hindi po totoo yun, Brad Danny. Kaya po nililiwanag naman namin sa inyo dahil kayo mismo ang kamag-anak na ito ay hindi nangyari sa isang inuman kundi
nasa panahon ng paghapunan yung magpapamilya Opo, na yun. nasa loob po sila ng pamamahit. Kasalukuyan pang hinihintay nila ako para makasabay kumain. Ayun. So nandun din kayo, wala lang kayo sa loob ng bahay. Paparating na, siguro pauwi na rin ako nun, kaya lang yung pagputok ng baril, hindi ko masyadong binigyan po ng pansin yun dahil akala ko po hindi sa amin yun. Nung may sumalubong na po sa akin na, Ed, umuwi ka na. Yung kapatid mo, binaril, sabi ikang ganyan. Kaya po, halos mawalan na po ako ng ulirat nung binalita po sa akin dahil nang makita ko yung sasakyan namin, akala ko po, yung kapatid ko si Larry, akala ko po bumalik siya na siya ang pinagbabaril. Yun po pala yun pong yung kapatid ko po, si ate ko po, saka yung bayaw ko, saka pamangkin ko. So sa loob po ng tahanan, sila nung sila po'y barilin. Opo, saka katunayan po niyan, yung medyo, mayroon pong konting isinalaysay po yung sinakyan nilang taxi driver nung nahuli na sila ng mga pulis. Yan po ba yung na-blatter ninyo, kapatid? Opo. Saan po nyo binlatter? Sa ano po? Sa munisipyo ng dito po sa may Montalban din po yun. Meron akong balita noon, kasalukuyang nandito kami sa Apalit. At kasama, katabi ko si kapatid na Larry May tumatawag na, ang sabi raw yata yung dugo ay lilisin sa bahay nung binarel. Pinalilinis. Ang sabi ni brother, sabi ko, wag mong palinis. Pakuhanan nyo muna ng video. May ebidensya, pati yung butas ng bahay. Kung, kagaya nun, meron palang pinasabi gayon na sa lasingan o inuman na baril. Pero may ebidensya nun, Brother Joseph, na yun ay sa bahay nangyari. Opo, Brad Josel, kasi mayroon po kami mga picture niya na katunayan na kumakain po sila. Dahil nandun pa po yung mga, sa picture po, yung nakakalat yung mga kapagkain dahil sa barilan po na naganap sa amin. Wala pong kasamang mga bote ng alak doon? Wala po. Handa ko pong ipakita yung mga picture sa inyo dahil hindi ko alam kung naibigay ko na sa kapatid ko kay Larry. Pero ano naman, kaduda-duda naman yung ganung istorya kasi nasasabing pamamaril, lasingan. Dapat kung lasingan, maaring kalasingan yung namaril, identified yun. Dito sa sitwasyong ito, hindi pa ko kilala Wala po, Brad Josel, kasi nung dumating po ako doon, hawak-hawak na po ako ng mga tao dahil sa halos mawalan na ako ng ulirat. Basta ang nakita ko lang po doon ay yung dugo na halos pwede nang languyan ng hipon. Dugo po yun ng bayaw ko na. Kaya halos mawalan ako ng ulirat dahil akala ko po yung ate ko namatay na rin, nabaril din po. Dahil sinanggap po ng bayaw ko yung mga baril na tatama kay ate ko. May mga press release na napabalitaan mo tayo na inuman lasingan talaga naging motibo doon. Malaking kalokohan yan. May ebidensya yan sa bahay nangyari. Katunayan nga, yung mga pulis daw, pinalilinis yung dugo. Sabi namin, huwag nyo lilinisin. Kunan nyo muna ng video saka ng picture. Oo, picture. Kasi, yun nga maaaring ma-whitewash yan bandang huli. Opo. Nakuha rin po ba yung mga basyo ng bala? Meron po kaming bala na nakuha po. Katunayan nga po hindi ko alam kung naibigay namin sa doktor yata yun. Sana po binigay nyo sa abogado. Magagamit pong ebidensya yun, kapatid. Hindi ko po alam, Brad Eli, kung ano na po ang nangyari sa bala na yun dahil nung kapanahon ng nangyayari yun, talagang blanco ang isip ko, pakiramdam ko, hindi ko na isasayad yung paa ko sa lupa. Nangyari na hindi siya dayok sa pera. Nakikita ko po, si Kapatid Nairi na hindi siya swapang sa pera. Sa katunayan, ang kinikita niya, tinutulong niya at saka hindi po siya gumagastos ng pera ng abuloy. Ilang taon na po kayo, kapatid? 70. Ilang taon po kayo sa Iglesia ni Manalo? 47 po. Nagkaroon po ba kayo ng posisyon na hinahawakan doon?
diakono po ako, diakono. Saan pong lokal? Sa Tandansora. Oh, yun. Naging diakono po ako ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga, nasasabi ko, na naging kasangkapan ako ng mga demonyo sa loob ng mahabang panahon. Bakit ayaw nila lumaban ng debate sa TV? Ay, paano po? Hindi sila makalaban sa... Nung araw, ako nakikipagdebate rin. Nung araw, nung naandyan pa ako. Isang talata lang babasahin ko. Barado na yung kalaban ko. Halimbawa, yung Juan 8:40, babasahin ko lang yun. Tao ako, nagsasaysay sa inyo ang katotohanan. Aking narinig sa Diyos na ako na isang talata lang ang babasahin ko. Tupi na yung kalaban ko. Gusto ko pa nung araw ang makipaglibati kaysa kumain. Pero yung bularan na yan, bulaan yan! Maniwala kayo. Salamat. Yes, salamat 47 years yun 47 sa INC. years, Ito namang isa pong kapatid. Magandang gabi po, Bradeli. Ganda gabi po. Ako po ay handog. 4 na taon na po ako kuloloobin sa pagsasama-sama namin dito sa Iglesia ng Diyos. Ang aking pong ama't ina ay dating diakon at diakonesa. At ako po ang kasama ni Karomi sa loob ng 20 taong mahigit. Dito po, ikwento ko muna po sa inyo kung paano ko naanib. Dati po kasi, minsan, nag-iinuman ng mga kasama ni Karomi sa bahay, mga walang karapatang ministro. Nagbibidyoke po sila. Ngayon, bigla pong nalipat sa Channel 13. Lasing na po sila. Ngayon, nung lasing na, sabi nila, nagsasalita si kapatid na Eli, sabi nila, yan ang tunay na sugo ng Diyos. At yan ang tunay na iglesia ng Diyos. Tapos si Karomi po, madalis niya sinasabi sa akin, Eddie, ako aalis ako dito. Kaya lang, sabi niya sa akin, hindi pa panahon. At madalas pa rin po niyang sinasabi na sa akin na si Kristo ay Diyos. Hindi siya tao. At tuwing yun ang paksa ng aking iteteksto at pag ako'y madidistino, inihingi ko ng tawad yun, Eddie, sa Diyos. Sabi ko, sa aking pagsasalitaan ko na naman ang mga kapatid na at manloloko na naman ako. Kaya sabi po niya sa akin, humihingi siya ng tawad. Ngayon, brother, dahil hindi siya naniniwala ng tao si Kristo. Opo. Tapos nga po, palibhasa nga po si Karomi, alam naman natin ang kanyang totoong pagkatao. Hindi ko na po kailangan sabihin yon. At kapatid na Eli, tungkol naman po sa, dinaanib na nga po ako dito. Hindi na po ako napakali dahil sa sinabi ko at narinig ko yun sa kanila. Tapos madalas pa nilang pag-usapan yung tungkol sa dragon. Meron silang tinatawag na dragon at ahas kapag mga lasing na sila. Wala silang respeto sa mga namiminuno sa kanila. Sabi ko, ito ba ang mga ministro? Nagmumurahan pag mga lasing na. Tapos yun nga, may maririnig kang matandang ahas, dragon, batang ahas. Kaya sabi ko, anong klase ito? Kaya simula po noon, nawalan na talaga ako ng gana diyan sa relihiyong yan. At noon nga pong ako'y naanib dito, nagalit po yung aking ina. Sabi sa akin, anak, ano ka ba? Halika na, sama-sama na tayo sa samahang to. Halika na, hindi ka naman inapi. Sabi ko, hindi, inay. Alam mo ang ikaw ang higit na nakakakilala sa aking pagkatao. Kilala mo ko dahil anak mo ko. Alam mo, naging hirap ko sa buhay. Inay, sabi ko, kung may gusto kong mangyari sa buhay, maging karapat dapat ako. Gusto ko, sabi kong, magmana ng buhay na walang hanggan. Yun na lang ang pinakang ninanasa ko. Kaya nga po nung naanib ako dito, ninasa ko na Bradeli, di ba? Ninasa ko ng maging maliit na bibig sana kung loloobin ng Diyos. At ngayon nga po, nagseseminar ako sa Apalit. Gusto kong maging maliit na bibig kung loloobin. At sa aking maliit na paraan,
makauwi sa probinsya. Kung may mga itatanong sila, masasagot ko na. Sa apalit, nandun ako sa kusina. Nakita ko kung anong klase si kapatid na Eddie. Nagpapakain halos 400 tao, mahigit pa, minsan 300. Almusal, tanghalian, hapunan. Pumipila ang mga tao. Hindi kapatid ang marami doon, bisita minsan ng mga kapatid. Almusal, sabi ko, anong klase to? Pag walang pagkain, sasabihin, magluto pa ulit pag may naubusan. Tanghalian, hapunan. Kayo pa mga ministro ng Iglesia ni Manalo, meron bang pagkakataong nagpakain kayo sa inyong sariling bulsa? Hindi ko nakita yon. Samantalat dito, sasabihin ninyong dayok-dok si kapatid na Eddie. Hindi totoo yun. Minsan nga sa clinic pa, Brad Josel, libre lahat. Kahit ang kamag-anak lang, ang may sakit kamag-anak ng kaanib natin, libre lahat. Minsan nga may mataray parong INC na pumunta at nagpipintas pat kung ano-anong sinabi. Sabi ko nga sana iniharap nyo sa akin. Sabi ko, bakit hindi sila pumunta doon sa ospital nila, sa New Era Hospital? Ang dai-dai nilang pera. Bakit ganon sila? Hindi ba sila minsan nga sabi ko, Brad Eli, ito bang mga taong to naniniwalang may paghuhukom? Dahil kung ito'y naniniwalang may paghuhukom, hindi ito magkakaganito. Ang pera nito ipamimigay sa mahirap. At saka po, madalas ko na sinaririnig kay Caro, Nedy, dito na ako mamamatay. Na ako naniniwala, Nedy, may tunay palang relihiyon. May tunay na sugo ng Diyos. May tunay na iglesia ng Diyos. At ito yun. Dito ako mamamatay. At salamat naman po, Brad Eli, sa Diyos. Dahil naanib siya. Naanib si Karomi. Nakita ko ang pagsunod niya sa doktrinang itinuro ng ating samahan. Bagamat ginulo nga at maraming mga text messages na kung ano-no, para lang siya guluhin ang isip. At ang mga kamag-anak naman ni Karomi makakapagsabi na hanggang sa siya'y magkasakit, mailibing, wala silang may isusumbat na kahit isang sentimo ng hingi tayo sa kanila. Ikaw lahat ang tumulong noon, kapatid na Eli. Tungkol naman po doon sa sinasabi ni Ray Ismael na umalis sa atin, nananawagan ako sa iglesia ni Manalo, lalo na sa mga ministro. Kayo ba makukonsensya nyo na sa isang panahon siniraan kayo ng katakot-takot na sira? Tatanggapin nyo pa ba ang kanyang klase ng tao? At kayo naman, mga kaanib sa iglesia ni Manalo, lalo na po yung mga, alam kong mga mababait na kaanib dyan, kayo ba, matatanggap nyo ba si Ray Ismael na minsang siniraan ng inyong sugo, siniraan ng inyong iglesia, tapos tatanggapin nyo? Ito, tinanggap lang ito nila Bularan dahil sa pakinabang. Dahil gagamitin nila ito para siraan ang aming pagsasama-sama. Sisiraan, gagawa ng kung ano-anong istorya para kasangkapanin si Ray Ismael. Alam ko na naman po noon, Brad Eli, kung yan ay hindi kahit minsan hindi yan naging kaanib natin, hindi naman po yan nakaisang taon sa atin, Brad Josel. Opo. Dahil hindi naman po yan nagpatala eh. Wala po yan tala. Hindi siya umattend ng prayer meeting. Ewan ko lang sa akin kasi tinatanong siya ni Karomi noon. Pumupunta siya sa pasalamatan, nandun lang sila sa kwarto ng strangers. Pupunta lang siya sa aralan. Ayan nga si Pilani, kasama ko dito, yung kasama ko sa bahay sa Project 8. Anong gagawin niya? Kinuha niya yung pandoktrinang pinagbawalan siya ni Karomi, wag niya kunin. Saksi tong batang to, kinuha, pumasok sa bahay. Pati mga outline, si Pilani pala pinag-iipon. Tsaka madalas siya umaalis, hindi siya nagpapaalam. Kaya sabi ko nga, kahit minsan hindi siya naging sa atin, sa aking sariling pananaw. At hindi ako pwedeng sisihin. Ray Ismael, sana wag mo naman akong perwisyuhin. Dahil wala naman akong ginawa sa iyong masama. Pinakisamahan kita ng aking mga anak. Dito sa samahang to, Brad Eli, naanib na po yung aking kapatid sa laman. Tsaka po yung aking panganay na anak namin ni Karomi at yung bunso kong anak. Salamat naman sa inyo. Yung pong kapatid kong naanib dito, yung po paboritong anak ng aking ina. Nananawagan ako sa aking mga kamag-anak, lalo na yung mga asawa ng ministro.
Bali po kasi 4 nang naging asawa ng ministro. Isa na po ako doon. Yung isa po nakadistino sa Japan. At Gonzales ang napangasawa niya. Huwag mo kong pipersonalin, marami akong alam sa'yo. Saka po tungkol po doon sa mga kamag-anak ko pang ministro, marami po si Karoming sinabi sa akin sikreto, pwede bang hindi ko malaman yun? Kaya lang po, hindi naman tayo personalan, pero kung medyo aanuhin nyo naman ng sobra si Brad Eli, hindi ako makapapayag. Nakita ko kasi Brad Joseph, si Brad Eli, nakita ko siya pawisang-pawisan, nagluluto. Saan ka nakakita ng mga ngaral na ganun? Saka siya nga pala, doon sa sinasabi nila pong pakita nilang 1,000, humihingi si kapatid na Eli, nasaksihan ko na Brad Joseph yung kaanib na ako. Aha. Sige po. Sumasawa ako sa panonood noon. 1 taon na halos inuulit-ulit yun, di ho ba? Opo. Sobrang kapal. Kasi sinasabi nila ron tinukahan daw ni Brother Eli, o kayo, tigi 1,000 kayo. Hindi totoo yung Brad Joseph kasi doon ko nga naramdaman lalo ang awa kay kapatid na Eli. Ang totoo, naiyak ako noon. Nung narinig ko siyang nagmamakaawa sa kapatid na tulungan, sino pa ba namang hihingan mga kababayan ni Brad Eli ng tulong? Siyempre kami. Alangan na. Talagang kung bayad na, hindi pa yan. Opo, kikita talaga sila ng gusto dyan sa pagpapatayo ng kapilya sapagkat muli sinasabi ko, talagang ang pagtatayo ng kapilya, malaking pagkakitaan ng pera yan. Unang-una, magplaplano kung magkano ang itatayo. Tapos ipananawagan sa lokal, ipapanawagan pa sa distrito. Pagka nasabi na ang halaga, tutukahan ang mga miyembro ng halimbawa, o ikaw, Ka Marcos, 1 yero ka. Tatay ni Ka Marcos, 1 baga ng simento. Nani ni Ka Marcos, ikaw naman ay 1 ng simento. Tama. Tapos, pagka nariyan na, mga kapatid, bataris tayo, bayanihan. Hindi maglalabas ng pera. Pero pagkatapos na pagkayari ng kapilya, huhulugan na yan. Bakit? Ba't huhulugan na pa Sa'yo na nanggaling ang materialis, pati labor, sa'yo pa rin. Yan ang racket nila Anong magagawa natin? Racket nila pagtatayo ng kapilya Kasi ganito po mga kababayan, mga kapatid. Ang Iglesia ni Cristo, money-minded yan money-minded. Bata pa lang, nasa sanggol pa lang, ipaghahandog na, ipaglalagak naman ng mga magulang. Ano ibig sabihin? Nasa tiyam pa lang ng nanay yung bata, naguhulog na ng kapilya. Na para sa kapilya. Ipaglalagak na yan. Kasi tinatawag na paglalagak, yan ay, may tawag sila dyan tipon construction. Ang ibig sabihin ng tipon construction, nahulugan mo na habang buhay ka, hanggang sa ikaw ay tumanda at namatay ka na, huhulugan pa rin ng mga Iglesia ni Cristo yung kapilya. Kaya tubong lugaw yan. Dayok-dok na sa perang mga ito Meron ba ganun? Meron ba ganun, kapatid na Marcos? Meron ba tayo ng ebidensya? Pakita nga natin yung sinasabi ni Brother Marcos na tinitipon, construction. Meron po yan. Talagang narenong. At hindi, ang mga ingat yaman, ang tuwing mananagot ng lahat Ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi. Tignan mo? Uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy ng Pangwebes, Panglinggo at Kabataan. Tinitipon construction. Yan na ang salagak. Ang tinitipon construction. Mula sa pagkabata, mula sa pagkasanggol, nasa tiyan pa lang ng nanay, ipinagtitipon construction na hanggang sa mamatay. Kaya walang katapusang pagtitipon construction yan. Hanggang sa araw ng paghukom, maglalagak pa rin ang mga yan. Ayan pa, yung tinitipon construction, pagbili ng lupa. Tandaan natin, yung pagbili ng lupa, nakaatang sa miyembro. Nakaatang na sa mga miyembro. Ang iba pa riyan, ganito, may ginagawa pa nga riyan ang ibang mga ministro. Yung lupa sa miyembro na. Kunwari, ilalagay na sa donasyon. Kunwari,
binayaran. Kunwari lang. Kunwari. Mayroon ako dyan, kilalang ministro, gusto mo pangalanan ko, wag na, baka may libel pa tayo eh. At pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. Yan nga, no? Sinabi na may pagtitipon construction, ipagbibili mo pa ng lupa, at ipagbabataris pa, at pagbabayanihan pa, ayun pa, nayari ng kapilya, huhulugan pa. Ngayon, nagiba. Sinong magpapatayo uli? Sinong paparepair? Sinong papapintuli? Mga membro. Ayun, kapatid na Marcos. Ano ko ngayon, kapatid na Joseph? Hindi, tuloy mo muna yung mga meron pa ron eh. Marami pa yun eh. Oo, meron pa ron. Hindi tinatapos eh. At pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. At gayon din ang salaping inilabas mula sa lagak. Buklod. Kadiwa at iba pa. Ang dami. Ang dami. Sino nga kaya? Ang dayukdok. Ako o sila? Sila nga po. Sabi, dayukdok daw ako. Yan, ang taib pala. Oh. Pati pala yung kadiwa, may salapirin yung buklod. At iba pa. Lagak. At iba pa. Yun ang pinakamarami sa lahat, yung iba pa. Inilagay po yan, Brother Elina, at iba pa kasi marami silang naiisip. Halimbawa, yung Liwanag Magazine, yung comics. Yan pala ay salamat naman kay Ray Ismael at binigyan tayo ng mga papilis ukol dyan. Yan pala 20 pesos bawat isa. Comics. Yung comics. Samantala yung Aliwang comics, yung Filipino comics, 15 pesos lang. Wala na yata. Yung Hiwaga comics yan, Liwanag comics yan, Illustrated Magazine, 20 pesos pala yan. Samantala yung mga comics na mababasa, yung Wakasang comics. Meron ka bang pruebang 20 pesos yan? Meron po tayo na iniingatan ko po dyan sa central natin, Brother Riley. Bigay ni Ray Ismael. Bigay ni Ray Ismael sa akin. Buti hindi pinabayaran. Marami rin binigay sa akin yung ebidensya eh. Opo. Nako, meron pa rin yung ayoko lang kakahiya sabihin. Yan yung Liwanag comics na yan, hindi pinababanggit na comics. Dapat banggitin na yung magazine. 20 pesos pala yan hanggang ngayon. Kung ang Iglesia ni Cristo ay 5 milyon, 5 million times 20 pesos, magkano yan? 100. Sa comics pa lang, kikita na. Ipasaputsugo. Isa pa sugo pa, 25 pesos. Ayan. Magkano na? Di kayong ang dayok-duk sa laman. Hindi sa pera. Sa pera. Pagkutuin. Pagkutuin. Akala ko, Brad Marcos, natapos na ron sa at iba pa. Hindi, meron pa pala yan eh. Gayon din ang iba't ibang ano yan? Pabilin na may kalakip na salapi. Alin po yun? Pala pabilin na may salapi. Mayroon pa yun. Kasi ganito yan, Brother. Anong libro yan, Brad Marcos, yung binabasahan natin na yan? Yan ay Ministerial Ethics and Church Procedure na sinulat ng mga ministro sa pangunguna ni K.R. D. Manalo. Ang dahil palang perahan dyan, Brother Joseph. Opo. Ano yung pabili na yan na may kalakip na salapi? Yung ganito yan, Sislos, gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Ito na, saksi ako dyan. Yung paghahandog ng sanggol, may pakimkim yan sa ilalim ng ministro. Sa ilalim ng kamay ng bata, may iabot yan. Tapos, yung para sa naghandog at para sa birth certificate. Yung kasal, may bayad din dyan. Oh? Mayroon pa. Kinasal ako si Brad Josel dyan eh. Talaga? May bayad? May bayad. Ang katunayan na binayaran namin ang kasal. Ang nagkasal pa sa amin si Kahing ko, tagapagturo ngayon dyan sa New Era. Dating professor ko. Ang ibinayad namin dyan, 2,000. Sino ang dayok-dok? May resibo ba dyan? May resibo? Yan ang under, Brad Dili, under the table po yan eh. Ganun ba yun? Oo. Kasi ang ministro hindi magkakasal kung walang iaabot yung ikakasal. Sinasabi lang nila yan, scapegoat lang yan, pero may bayad dyan ang kasal.
Nako. Ba, ang daming pera palang involved dyan, ha? Yung iba, talagang as in, hindi na defined kung ano ba talaga eh. At iba pa. At iba pa, et cetera, et cetera. Kasi may pakimkim, may under, ano nga po yan, pa-under. Lahat na, pag sinabi mong iba pa, wala ka nang pwedeng ano dun eh. Lahat pwede mong isama dun eh. Ngayon, ang hindi ko maisipan dito ng katwiran, kapatid na Luz, bakit si Brother Eli ang kanilang pinakikita dun sa kanilang footage na nag-comment pa sila ng dayok-tok, hindi ba naman paano diversionary tactics yun para maalis yung focus sa kanila. Pero hindi nila pwedeng alisin dahil nagkakatibag ang iglesia ni Manalo naririto sa atin na miyembro na dati nakaalam sa kanilang mga sikreto. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay ang sinabi ni Marcos Mataro tungkol sa pangalan ng iglesia. Nung sabihin ng ministro na ang tunay na pangalan ng iglesia dapat itawag sunod sa pangalan ni Kristo. Sumagot ako ganito. Tanga ang ministro na magsasabi na ang tunay na iglesia ay ipangangalan sunod sa pangalan ni Kristo. Tanga yan. Walang mababasa sa Biblia na ang tunay na iglesia ay ipangangalan sunod sa pangalan ni Kristo. Basahin mo sa Biblia. Tangang ministro ang magsasabi noon. Hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Marcos Mataro. Malaking insulto yan sa Panginoong Hesus. Ayon nga sa Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya maling sabihin na ang pangalan ay hindi dapat isunod sa pangalan ni Jesus. Hindi porke galit kayo sa INC ay parang isa sa puwera na ang pangalan ni Hesukristo. Kaya nga sa ating panalangin ay ihingi natin sa pangalan ni Jesus upang ang ating panalangin ay makarating sa Diyos. Ang iglesia ay ang katawan ng Panginoong Hesus. Bakit hindi pwedeng isunod sa pangalan ni Jesus? Kaya nga, meron tayong nababasa na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa iglesia, kung sinasabi man na Iglesia ng Diyos, ay understood yon na yon ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung sinasabi man ng Biblia na Iglesia ni Kristo, ay yon pa rin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga Kristiyano na nasa Biblia. Sa panahon natin, marami nang gumagamit ng mga ganitong pangalan. Nasusulat naman kasi na ginagamit ng kaaway ang pangalan ng Diyos, pero makikilala naman ang aral kung sa Diyos. Kaya hindi na kinorek ni Brad Eli si Mataro dahil inalis rin ni Brad Eli ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang opisyal raw na pangalan ng iglesia ay Iglesia ng Diyos International o Members Church of God International. Kayo, sang-ayon ba kayo sa pagkakatanggal ng pangalan ni Hesukristo sa opisyal na pangalan ng iglesia? Mag-comment kayo nang malaman ko ang inyong saloobin. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.